Yun. Okay. Ayun, sige. So, hello! Welcome back sa aming mga viewers. Kami po ang Legal Lounge with Attorney Rene Bueno and Erica Guevara. So, hello po. Ngayon ay, lang tayo, Attorney, no? Medyo chismisan mode lang tayo. Pag-uusapan lang natin ang mga trending sa social media ngayon, Attorney. May nabalitaan ka ba? Ang latest natin, yung kay Vic Soto, kay Bossing. With Direct Daryl Yap. Yeah. Ayan, ano siya? Siya yung owner nitong Vincentiments. If you are familiar, Attorney, sa social media, maraming followers ng Vincentiments. Sa Facebook yan, diba? Sa Facebook. Meron siyang Facebook page. Gumagawa siya parang mga short films, ganyan. So, very trending siya, Saan ba nanggaling tong Daryl Yap na to? Actually, si Direct Daryl Yap, nakilala ko lang siya talaga ng pandemic, Attorney, dahil nga sa mga trendy na videos niya. Pero wala pa akong prior sa kanya, idea about him. Ikaw, Attorney, meron ka bang background niya talaga? Wala, nakilala ko din to sa Facebook during the pandemic period. Medyo sumikat yung kanyang mga short films sa social controversial. Lagi may laman yung mga ni Direk Actually, may talent tong bata na to May skills to pagdating sa film production. Sa script writing, kahit sa editing, kaya yung output talaga niya is maganda naman talagang panoorin. Pero yun nga lang. Hinihinayang. Oo. Yun nga lang. Dahil sa kanyang bagong problemang pinasok. Dahil medyo mukhang napapakamot ulo ngayon si Direk. Dahil, ayun, isang Vic Soto, Attorney, ang kanyang binangga ngayon. This 2025, New Year na New Year. Institusyon tong nabangga niya. Yes, doon lang. Kasi, Attorney, kung gising ka pa noong January 1, nasaan ka ba noon, Attorney? Nasa bahay lang Nasa ako. Nasa bahay ka niya, naputukan. Naputukan. Kasi, eksakto, Attorney, January 1 din rap ni Direk Daryl Yap. Itong teaser ng kanyang bagong movie. January 1 ba to? Yes, January 1 din po, na pinamagatang The Rapist of Pepsi Paloma. Ikaw ba kilala mo tong Pepsi Paloma? Alor, hindi talaga. To be honest, hindi na po. 10 years 10 old. years pala. Oo, 38 pala si Direk at 28 po ako. Sana naman hindi halata. Pwede pang pabatain into 18. Bawasan pa uli ng 10 years. Hindi ko na siya kilala. Hindi makilala pa. Kasi 1980s pa ata yun, Attorney. Any idea about this person na ginawang leading character ni Daryl Yap sa the movie The Rapist? Before nitong Attorney, nitong film na nilabas ni Direk, ang idea ko lang sa kanya is through the song ng may song, di ba, yung Spolarium. Parang para din daw yun kay Pepsi, sabi nila. Familiar pero sa Spolarium, ano ba lyrics and content and the message of the song? Hindi ko na maalala, pero para sa kanila daw, parang TBJ din yung pinapatamaan nun, and para din daw yun sa case ni Pepsi Paloma. So yun lang yung yung una kong prior knowledge ko about Pepsi Paloma. Pero hindi naman ako nag-research, Attorney. Pero this time, nung nilabas yung teaser, dahil sobrang controversial, Attorney, I don't know kung napanood mo po, na binanggit nga yung name ni Vic Soto. Yung isang Vic Soto, binanggit ang kanyang pangalan, diretsahan doon. Sa teaser? Yes po, sa teaser. Na merong, di ba si Red Bustamante ang gumanap as Pepsi Paloma, diretsahan siya. Tinanong doon sa teaser na, ni-rape ka ba ni Vic Soto? Then sumagot si Red ng, oo. So, doon tuloy naging controversial yung film, Attorney. Kasi nga, nag-name drop sila. At hindi lang basta-basta kung sinong artista itong binitawang pangalan. Dahil si Vic Soto yan, Attorney. Very popular. Very popular. And, institution to sa pelikulang Pilipino. At ang Itbulaga, Attorney, ayan, kinalakihan ko nga Itbulaga. Attorney, bata pa ako, nakakanood ko na si Vic Soto. Hanggang ngayon, ilang taon na ang Itbulaga. Kilala ko na siya. So ngayon, Attorney, kaya naman nung January 9 naman, pumunta tong si Vic Soto together with his wife, si Miss Pauline Luna, sa Muntinlupa RTC at doon nag-file ng 19 counts ng cyber libel against Direk Daryl Yap dahil doon sa teaser na pinalabas. Medyo seryosong usapin ang pinasok nitong Daryl Yap kasi dapat, para sa akin, kasi nabasa ko din ng kaunti yung konteksto ng reklamo laban kay Direk Daryl Yap. At sa aking pagkakaunawa ay walang ibinigay na pahintulot itong si Vic Soto upang gamitin ang kanyang buong pangalan sa isang teaser video.
na ayon sa ating Data Privacy Act, pag ikaw ay gagamit ng personal information at lalong-lalo na yung mga sensitive personal information, ay hindi mo basta-basta pwedeng gamitin ng pangalan ng isang tao without his express consent. At pag yan ay ginamit mo na kanya na walang pahintulot mula sa tao na yan, ay pwede ka makasuhan sa ilalim ng Data Privacy Law, sa ilalim ng Revised Penal Code, at sa ilalim ng Civil Law. Maraming batas na pumapasok dito upang ikaw ay maging civilly and criminally liable for such a very defamatory statement against a public figure. Paano yun, attorney? Parang may nabasa ako sa social media na binigyan naman daw, pinadalhan daw ng copy ng script si Mr. Vic Soto nito ni Direk Daryl Yap beforehand. So, ano ba yun, attorney? Pwede ba yun? Na kung pinadalhan ka, so parang automatic ba, pinayagan mo na siya? Ang pinag-uusapan dito, nabigyan ka ba ng pahintulot? So, kung na-deadma lang, regardless of how many times you sent a copy of the script to Vic Soto, it does not matter kapag walang consent, express consent, kahit 1,000 beses mo pa pinadala via LBC at Lalamove. Nag-aksaya ka ng delivery fee. Nag-aksaya ka lang ng effort. Sapagkat wala namang binigay na pahintulot sa iyo yung tao, ay bakit mo ipinagpatuloy ang paggawa ng isang teaser video? Ang pinag-uusapan natin dito, teaser video, not the entire movie. So yung kahit yung sa teaser lang, attorney. Oo, kasi sabi nga nila, ano daw ano ba to? Panoorin daw muna yung buong pelikula bago natin siya i-judge. Kasi parang papalabasin naman na innocent yun naman. Wala naman talaga kinalaman ng TVJ. So, paano ba yun, attorney? Ang importante dito, yung bang teaser video ay nakapagdulot ng kasiraan sa reputasyon ng taong ginamit mo doon sa teaser video, yung pangalan ng tao na sa katauhan ni Vic Soto. Nasira ba ang reputasyon at nadamay na din siguro ang reputasyon ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak dito sa teaser video na to? Yun ang pinag-uusapan dito. Sapagkat ang pagkakabanggit ng pangalan ni Vic Soto dito with the attachment of a very serious crime, RAPE, gahasa to Abay, malaking danyos perwisyos ang naibigay ng statement na binitawan ng isang character actress dito na si Gina Alahar at sinagot ng isa pang sino ba yung bata? Si Red Bustamante na kinumpirma doon sa teaser video na nagkaroon ng kasalanan si Vic Soto sa isang dating sexy star na nagngangalang Pepsi Paloma. So, saan kaya kinuha ni Direk tong niya, no? Back kaya ng evidence. Kaya nagsampa ng petition for the issuance of the writ of habeas data si Vic Soto against Direk. Oo. What is the writ? When you say writ, this is an order coming from the court. When you say habeas, it means that you have in your possession the information, the data. Okay. You have in your possession the information and this sensitive personal information na kailangang ipakita mo sa hukuman sa harapan na nagrereklamo kung saan mo ba napulot yung impormasyon na RAPE ka ba ni Vic Soto? At sinabing, oo. Pero kaya recorded niyan si Direk conversation. Saan na kinuha yung informasyon na yan? Kung sasabihin ni Daryl Yap na may personal knowledge ako dito, napaka-imposible sapagkat si Daryl Yap ay 38 anyos. Abay, hindi pa nagliligawan ng mga magulang niya siguro nung panahon na to. At saan niya nakuha? At yun ang interest ng petitioner na Vic Soto. Saan mo kinuha yung pangungusap na yan? Saan mo kinuha yung impormasyon na itong si Charito Solis na ginampanan ni Gina Alahar ay nagtanong na ikaw ba ay na RAPE ni Vic Soto? Saang dokumento mo nakita yan? Yan ang dapat niyang ipakita sa harapan ng hukuman
upang mapatunayan na wala siyang mali siya. Nung yan ay ginawa niya ang teaser video. Sapagkat sa isang krimen na cyber libel na kinasasangkutan ng isang public figure, kinakailangan na mapatunayan na nagrereklamo, na nagkaroon ng actual malice. Although mataas na level of ibang level ebidensya. na yun, attorney. So, ordinaryong tao ka lang. Ano bang hahanapin? Ordinary malice lamang din. ang hinahanap kapag ikaw ay isang private individual. Pero sa kaso ng isang public figure, ibig sabihin, artista yan, sikat na politiko yan, o sikat na abogado, sikat na accountant, sikat na vlogger. Basta may pangalan na siya. Basta nagkaroon na yan ng pangalan sa kanyang larangan. Abay, makukonsider na public figure yan. What more kung Vic Soto? Ang ginamit ng pangalan sa isang teaser video. Abay, malaking problema sa buhay ang ginawa nito. Paano kaya lulusot paano niya lulusutan to? At although kailangan ni Vic Soto na patunayan na magkaroon ng actual malice, abay, sa sitwasyon na ni Daryl Yap, ang katanungan dito, nung bago mo ba ginawa itong teaser video na to, ikaw ba, direktor, ay nag-conduct ng isang mabusising investigasyon? Yung sarili mong investigasyon bago mo inilabas ang statement na binitawan ng character actress na si Gina Alahar at ni Red Bustamante. Ikaw ba ay pumunta sa prosecutor's office ng Quezon City kung doon nga naisampa ang reklamo at tiningnan mo ba ang records? Dahil accessible naman yan sa tao. So pwede naman kumuha ng information doon mismo. Yeah, that is a public record. And once you made a request doon sa public record niyan, pwede namang ibigay sa'yo yan. At doon makikita mo kung ano ba ang naging... dahil doon sa case nila before, no, ni Vic Soto versus kasi sinasabing may reklamo at nagkaroon ng pag-atras sa reklamo. Sana tiningnan mo yon. If I were the director of the film, the first thing that I would do before I will prepare my script is to check and make an investigation on the matter of this Pepsi Paloma story. So, dapat magiging maingat ka dyan. There must be a diligent effort on the part of the director and the scriptwriter kung ano tunay na nangyari doon sa kaso na yan. At yan yung makikita mo doon sa mga records of the case. So, dapat ginawa yun ni Daryl Yap. And if you have this prior knowledge na, ay, na-dismiss naman pala to. Kung alam na ni Direk yun at tinuloy niya pa rin. And the dismissal is actually available in different newspapers at mababasa mo yun sa mga lupang periodiko at sa public records nga nakalagay yan. Kung nagkaroon ka ng knowledge na about the case, tapos alam mo na na-dismiss, nagkaroon ng affidavit of desistance, pero ang ginawa mo tinuloy mo pa rin. Ayun. Parang sabi mo, basta gagawin ko tong teaser video na to kasi pag ginawa ko to, definitely maraming manonood. Sisikat na naman ako at kikita ako ng malaking buhay pera. Siya sa mga netizens. Definitely there is actual malice. So doon nasasabi to si Direk Daryl. Maaari siyang magkaroon ng pananagutan sa nagre-reklamo. Because once the actual malice is proven in court, then you will be held liable not only criminally but civilly. Malaking danyos yan. Kasi ang sabi ni Vic Soto doon sa petition at doon sa kaso niya, nagkaroon siya ng irreparable harm and injury. So, irreparable. Ibig sabihin yung kasiraan. Walang amount. Walang amount of nasira. money na pwedeng tumbasan yung kasiraan na na-inflict sa kanyang pangalan. Which is totoo naman, attorney. Parang nagigets ko naman si Vic Soto, especially now na meron na siyang 2 kids. Pag lumaki yung mga bata, nasa technology era na sila, di ba? Nakikita nila, konting search lang pangalan ng papa ko, Vic Soto, lalabas teacher, ko. Classmate, playmates, mabubuli yung bata. Mabubuli pa yung mga anak niya. Hindi alam ni Direk na grabe yung effect nung ginawa ni Direk. Ang importante kasi dito, ang titignan ng ating batas at ng ating hukuman dito ay ano ba ang naging epekto? Yes.
ng pagkakabitaw ng defamatory statement through this teaser video. Ano ba ang naidulot nito sa utak ng bawat mamamayan na nakapanood? Ngayon tuloy, attorney, yung iba din na parang mga walang alam. Alam mo naman sa social media, no? Madali tayong makasakay sa fake news. Kaya nga marami ding nai-scam sa mga pag-click-click ng link kahit walang sinalihang raffle. Basta may na-receive ka na nanalo ka. Ngayon, kahit tuloy yung iba ng mga kagaya ko, yung mga ka-age ko, gano'n, wala naman talaga kaming idea sa nangyari nito. At hindi naman talaga namin kilala si Pepsi Paloma. Ang alam mo lang Pepsi Cola. Oo, alam ko lang talaga Pepsi Cola. Mahilig lang sa soft drinks. Noon, lumabas tuloy itong teaser video. Pero tuloy na siya kami na, ay, si Vic Soto, ano yan ha? Ano to, comedian yan ha? Tinitingala namin. Kasi nga napapanood namin ng mga bata kami sa Sasama tuloy ang tingin mo kay Vic. Oo, diba? Parang nagkaroon tuloy ng stain yung image niya sa akin na may ganito pala siyang kaso. Diba? Oo, Masisira yung tao. Eh, nasa ano pa naman sila, attorney, syempre, nasa line ng politics yung family nila. So, pwedeng sinasabi doon ng ibang tao na, hindi, dinismiss na yan kasi powerful yung family, ganyan. Kaya nga nagbigti si Pepsi kasi hindi niya kinaya yung parang di daw nabigyan ng justice yung niya, Pero case nakakapagtaka niya. naman, yung kaso nangyari 1982, nagbigti siya 1985. So, 3 years after the case. 83, 84, 85, diba? Yun pa rin kaya. Yung case, hindi natin alam kung yung case pa rin ba yung reason. During that time, martial law 1982, okay. it was So, martial law. At ang nanay, ang manager ni Pepsi Paloma was Ray De La Cruz. Ray De La Cruz was a former barangay captain of Barangay Quiapo. Barangay yata ang Quiapo sa Manila. Apo. Martial law noon. Kasikatan ni Ray De La Cruz at may influence sa politics siya during that time. Ang dali-dali nang pumunta sa Malacanang, Mr. President, na agrabyado tong alaga ko. Pwede ba mo ba akong tulungan tungkol dito sa kaso na to? Kayang-kaya niyang gawin. Ba't hindi ginawa ng manager ni Pepsi Paloma? And instead, nagpalabas ng mga publicity and then later on, they retracted. They desisted from filing the case in court. Anong ibig sabihin? Yes. So, para lang mapaangat ang popularidad ng isang alaga na during that time medyo nangungupas na. Palaos na siya noon. Palaos na siya noon. Kaya Alam mo, nagkaroon noon. I was still in college nung nangyari yan. At from Manila, sa Maynila ako nag-aaral. Pagsasakay ko ng jeep from Quiapo or kaya from Menjola going to San Juan, no? Nadadaanan ko dyan sa Quezon Boulevard, yung sikat na sikat pa yung Thunderbird nun Pero familiar din ako yun ang word niya. Hindi naman ako pumapasok. Parang, hindi ka naman pumapasok. Basta napapadaan lang. Oo, napapadaan ako doon. Nakikita ko yung mga tarpaulin na malalaki. Pepsi Paloma tonight. Sabi, ganun show. So, nandoon siya noon. Napunta siya doon. Siya doon? Isa yung mga nightclubs doon sa Hilera ng Espanya sa Quezon Boulevard. Nagsasayaw sa dyan. So, nung wala na siyang sigurong film at hindi nun. Nag-ano sila doon, mga sexy dancers. So, yun ang trabaho niya during that time. Hanggang mag-suicide dyan. So, yun pala yan ang istorya niya na. Yun yung pinakbo ng kanyang buhay. After that incident, nagsayaw-sayaw na lang yan sa mga nightclubs. So, yun nga, attorney, parang may nagsabi na parang pakulo lang nga daw to para daw umano uli si Miss Pepsi. Ako naniniwala ako kasi magaling sa publicity yung dati niyang manager. Yung si Mr. Ray De La Cruz. Na barangay captain at that time ng Quiapo sa City of Manila. At kung marketing strategy. Marketing strategy para bumalik yung sigla ng kanyang karera sa movie industry. Kaso hindi na bumalik yung ningning ng kanyang pagiging isang starlet. Napag-usapan kaso sa maling rin na. Ayun, kaso kung yun nga, sa parte ni Daryl Yap, dapat naggawa na lang siya ng ibang diskarte upang mapasikat niya din yung kanyang pangalan. Naka-curious din attorney, ano kayang intention ni Direk dito sa movie na to, no? Maraming motibo na pwedeng tingnan yung angulo, no? Si director ba may personal grudge against the celebrity or artista na si Vic Soto? Yes. Or gusto niya lang i-sensationalize
yung kanyang movie na The Rapist, or may umupa ba sa kanyang politiko upang siraan ang isang Soto dahil mag-e-election na eh. Yes. No? At kapag nasira niya kasi si Tito Soto kasi is running for senator. And according to different surveys, nagtatap to sa survey palagi. Okay. So, pwedeng ganun ang ginagawa ng isang politiko na bumaback up kay Direk para ibaksak ang popularity ni Tito Soto. At pumasok yun na sa number 13, 14, and 15 sa senatorial survey. Or pwede ding ang gustong ibaksak dito yung anak ni Vic na si Mayor Vico ng Pasig. dahil super lakas to sa Pasig. At may kalaban to na kilalang negosyante. Pwede ding may gumagamit sa kanya para ibaksak si Vico Soto. At para magkaroon ng pagkakataon ang ibang kandidato na makapasok. So, medyo may maraming anggulo na titingnan dito. Pero ang timely din kasi nga, election, no? Alam mo, mainit ang election. Every election, lumalabas ang Pepsi Paloma case. Talaga, attorney? Oo. Hindi ko naman napansin. Basta tatakbo si Tito Soto. Pansinin niyo yan. Kapag tumatakbo si Tito Soto, lumalabas ang Pepsi Paloma case. Lumalabas yan. Doon tumakbo siya ng 2022 as Vice President, Ping Lacson. Lumabas din ulit. Noong 2016, tumakbo si Tito Soto. Lumabas din ang Pepsi Paloma case. Palagi nilang nilalabas yan. Gamit na nila itong kaso na gamit na gamit yung Pepsi Paloma case yan. Ngayon nga, medyo pumutok ngayon, lalo dahil sa pagkakagawa ng pelikula ni Daryl Yap. Ang mali dito kay Direk, hindi siya nag-research maigi. Delikado yung ginawa niya. Yung dati parang pahapyaw-hapyaw lang eh. Okay yung TVJ. Napapalampas pa. Napapalampas. Pero this time, grabe yung teaser video eh. Name drop, diretso. Kung kailan may mga maliliit na anak yung si Vic, tapos nag-asawa na, nagpakasal, tapos sikat yung anak, ngayon as mayor of Pasig City, tsaka niya ginawa itong teaser video. Delikado yan. At yan ay yung 19 counts of... Yun na, attorney, no? May 19 counts. Paano binibilang yun, attorney? Paano naka-19 si Direk doon? For every violation of the cyber libel law, then that would constitute as one count. So, 19 counts. Every time na nabanggit na yung pangalan ni biruin mo, 19 counts yan eh. Ano bang penalty dyan na prison mayor, ibig sabihin, 6 years and 1 day up to a maximum of 12 years. So kung 6 years ang minimum for every count, ibilangin mo yan. Di matandang hukluban na si Direk doon sa kulungan, di pa siya makakalabas ng kulungan. Medyo mabigat itong pinasok ni Daryl na kaso. At mabigat yung taong inakusahan niya ng krimen. Kasi, biruin mo, ginamit yung pangalan, Vic Soto, inattach mo yung crime of violation of Data Privacy Act, no, yung cyber libel, yung traditional libel. Naku, mabigat na kaso yan. So, walang consent. So, pag ganon, medyo tagilid si Medyo tagilid na ba, attorney, na tagilid siya, ganyan na siya maglakad. Wala mo pag naglalakad to, tagilid na. Ayun nga, attorney. Tapos saka nakakabigla din kasi hindi din mga basta-bastang artista rin yung nandito sa pelikula, no? Miss Gina Alahar, veteranang actress na rin yan, attorney. Ilang beses na nakatanggap yan ng mga awards sa Best Actress. Diba? At yung batang ginamit. Si Red, magaling din yun. Na batang actress yan. So, ayun, para makakuha siguro ng atensyon, magagaling na character actresses ang ginamit. Tapos ang ginamit na pangalan, kilala din. Ayun, siguradong kikita siya kung lulusot. Kung lulusot nga. Paano kung di siya makalusot? Lulusot siya sa pintuan ng kulungan. Nakuhimas rehas ang Maghihimas siya ng rehas ngayon. Kahit ganong kagaling ng abogado niya rito. Talaga, attorney, ganun na yung tingin mo. Naniniwala ako na
mahihirapan siyang lusutan tong kasong isinampa ni Vic Soto. Yes. Sa Yung kanya. mga, feeling ko yun doon pa lang sa, sabi mo, attorney, sa rate of habeas, yung pag-present pa lang ng evidence, saan mo kinuha yung mga ganito? Mahirap na kasi nga, saan 1980s, hindi ka pa nga buhay. Kahit talungkatin niya yung baul ng lola niya. Oo, kanino mo makukunin? Saan niya kukuhanin yung statement na ni-rape ka ba ni Vic Soto? Oo. Saan niya nakuha yun? Yun ang mahirap patunayan. Saan mo kinuha direct yan? Statement na yan. Sino magpapatunay na mayroong statement na ganyan? Unless naginip siya, si Pepsi Paloma mismo nagsabi sa kanya. Yun nga Napaginipan niya. yung lumalabas doon eh. May parang lumalabas na panaginip lang daw to. Oo, panaginip lang. Regardless kung panaginip yan o hindi. Yung teaser video, Yung hindi teaser naman, video, ganun yung nakasira. pinapalabas. Oo. Nakasira ka na ng pangalan eh. Mm-mm. So, sa ating mga vlogger, at yung mga mahilig gumawa ng mga short films, careful talaga. medyo mag-iingat po kayo sa paggawa ng mga script, no? Dahil tayo po ay governed by the provisions of the Data Privacy Law. Meron tayong libel law under the Revised Penal Code at meron tayong cyber law sa ilalim ng isang special law na ginawa noong 2012. At alam mo ba, isa sa mga principal author ng cybercrime law ay si Sino, attorney? Senator Tito Soto. The irony naman talaga. Talaga sakto pa Pero talaga. Yung nag-akda, isa sa nag-akda ng batas ng cybercrime. Kabisado pala ni Senator Tito Soto yan. Paano na yan? Sasabihin lang ni Vic, Kuya, Oo, isang tawag lang. Paano ba itong kaso na ginawa mo? Pwede ba natin pakulong dito to? Ay, kaya nga i-explain ni Tito Soto sa kanya yung ins and out of the cyber libel law. Biruin mo yung pinasok na problema. Parang medyo kinulang sa research dito si Derek. Isa sa mga principal author ng batas kapatid nung nagdedemanda. Di patay kang bata ka dito. Di ba? So, mag-iingat po kayo pag gumagawa kayo ng mga script, miski sa paggawa lang ng mga caption. Oo, sa caption sa social media, ay delikado yan. Medyo mag-iingat kayo, lalong-lalo na kung gagawa kayo ng isang short film. Instead na mag-hire kayo ng lawyer pag may kaso na, mas maganda siguro mag-hire ka na ng lawyer. Mag-consult ka muna before. Kumuha ka muna ng lawyer. Attorney, ano ba to? Gagawa ako ng ganito eh. Magkakaroon ba ako ng liability dito? Kasi gusto kong gamitin tong istorya na to tungkol kay Pepsi Paloma. At least, at that time, pag kumonsulta ka prior to producing the film, maliit pa bayad. Kasi kung konsulta ka pa lang eh. Kesa yung piyang-piyansang ibabayad mo. Kesa dun sa... Pag may kaso ka na. Nagkaroon ka na ng kaso, magbabayad ka ng acceptance fee ng lawyer. Magbabayad ka dyan ng appearance fee ng lawyer. Magbabayad ka sa preparation of the pleadings sa lawyer. Magbabayad ka dyan ng depende sa lawyer kasi miski may kaso na yan, minsan pag may itatanong ka during the progress of the case, tinawagan mo si attorney, yung ibang law firm, sisingilin ka niyan, per hour yan. Per hour ba yan, attorney? Oo, yung Fortune, mga taga-UP naman to. So, kada tanong mo dyan, may bayad. So, biruin mo yung gagastusin mong pera sa law firm na yan, kada kausap mo yan. Siyempre, hindi magsasalita yan kundi mo. Yes. May corresponding lawyers. Kung mahaba pa yung tatakuhin ng kaso mo. Ay, paano kung mahaba? Dapat malalim talaga ang bulsa. Dapat ang bulsa mo hanggang tuhod. Tapos pag sumablay pa sa huli. Siyempre, paano kung natalo ka sa, sa kaso? Di ba? Tapos, may mga api-apila sa civil cases. Magbabayad ka dyan. Every step, every legal stage niyan may bayad. O umapila ka sa Court of Appeals, umapila ka sa Supreme Court. Hindi lang isang bayaran kasi yan eh. Yung acceptance mo is just for the initial stage ng kaso yon. Pag umaandar yan, gastos ka ng gastos dyan. So, malaking halaga ilalabas mo dyan. Gaano kalalim kaya ang bulsa ni Derek?
Ayun, yung May kinita pondo niya, kaya yung kinita niya doon sa Oo. bid sentiments niya, tsaka yung kikitain niya dito dito sa sa film, film na to, kung at matutuloy tsaka man. yung ibinayad sa kanya kung sino man yung nagsulsul sa kanya para siraan si Vic Mm-mm. Soto, ubus yun. Kulang na kulang yun. Kulang pa, no, attorney? Mahirap yan. Tingin mo yung 35 million attorney na nilabas ng lawyer ni Vic Soto, enough ba yun para sa case na to? That is not enough. No? Mm-mm. Pero kulang pa yung sakita ng isang enteng movie ni Vic Soto, Kumikita ng Oo. billion ng Billion. pelikula niyan eh. Ano yung ba naman yung 35 million? Wala yun. Barya yun. Oo, baka pamerienda lang ni Vic Actually, yung yun. abogado lang naman na nagsabi na 35 billion na yung Di pa yung damages. final attorney. Pero the judge will determine kung Okay, so mababago 35 pa. million ba yung halaga ng paninira mo kay Vic Soto. Pwedeng taasan yun, pwedeng doblehin, pwedeng triplehin yan ng judge. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, unquantifiable yung damage that you have inflicted upon the person of Vic Soto. Kilalang tao yan eh. No? Yun nga. Malaki ang kinikita niyan. Napaka-low profile nitong tao na to. Oo nga. Bilyonaryo yan eh. Tahimik nga eh. Sabi nga ni Christopher Min, itong si Vic Soto is a man of few words. Pero kung kita't-kita lang, napakalaki ng kinikita niyan. Paano kung nawala yung kita? Paano mo tutumbasan yung mawawalang kita? Yung loss of business opportunities on the part of Vic Soto. Kapag nag-back out, ganito yan eh. Paano kung nasira yung pangalan ko, nag-back out yung mga sponsors ko sa Itbulaga. Ng Itbulaga. Di basta-basta ang sponsors ng Itbulaga. May mga commercial si Vic Soto. Di ba? Meron pa siya yung The Kingdom, yung sa MMFF, di ba? Attorney. Malaking damage ang idudulot niyan. So, malaking babayaran ni Daryl Yap Good luck talaga, kay Direk. Soto. Ayan. So, sana subaybayan natin ang na to, attorney case na to. Subaybayan natin yung kaso na to. Oo, umasa po kayo na marami tayong update dito, attorney, no? Dahil sa January 15, magkakaroon ng hearing doon sa petition for the issuance of the writ of habeas data. First hearing nila yan, attorney. Dahil the court requires Daryl Yap to be present during the hearing and present the evidence kung saan mo nakuha yung information. So, abangan natin sa January. Malapit na, attorney. Next week. 12 na tayo ngayon. 3 days to go. 13, 14, 15. So, that will be on Wednesday. So, on Wednesday, abangan natin kung ano yung papakita niyang ebidensya na magpapatunay na walang actual malice on the part of Daryl Yap at siya ay may pinakuhanang impormasyon na kaya siya naglakas ng loob na sabihin yung statement doon sa teaser video. Baka naghahalughog na si Direk ngayon ng mga baol. Old, baol. Ng kanyang lola. Fraud team niya. Nako, saan kaya sila? Napakabata nito. Nakita ko yung picture. Bata pa eh. Oo. Actually, mukha pa siyang Hindi nagulat na ako, attorney, na 38 na pala siya. Kasi maliit eh. Oo. Naalas ka nga ng ibang vloggers na mga defenders ni TVJ. Ay, gano'n na. Daming panlalait tuloy na ginagawa sa kanya. Panlalait na ang ginagawa. Okay, so sana may napulot kayong konting kaalaman dito sa aming episode ngayon. I'm sure hindi lang konti yun, attorney. Kasi ako nga na nakikinig lang sa'yo, ang dami ko natutunan eh. Kasi hindi ko naman talaga familiar sa mga ganito, lalo na yung case ni Ms. Pepsi Paloma. Sabi ko nga, hindi pa ako buhay nun. Ngayon ko palang natututunan kung ano ba yung nangyari. Mag-on na ba ang parents mo during that time, 1981? O hindi pa magkakilala? Baka pumaparty pa yung nanay ko na attorney. Baka rebelding estudyante pa lang din siya. Kagaya mo, estudyante pa lang siya. Oo, noong time na yun, nag-aaral pa lang ako na. Ayun, so sa ating mga viewers, no, marami tayong lesson na matututunan dito. Mag-ingat talaga sa pag-name drop. At siyempre, yayain mo silang yung mga manonood na pindutin yung subscribe button. Ay, oo nga, attorney. Dahil naka 1,000 na tayo, subscribers. Ayan, maraming salamat po sa aming 1,000 subscribers. At sana dumami pa, attorney, sa future. Sana magustuhan niyo yung mga contents. Kaya naman don't forget to click po the subscribe, follow, and like
sa aming vlog po ni Attorney Dan. Legal Lounge with Attorney Beno and Erica Guevara. Okay, maraming salamat po. Abangan po ninyo yung susunod namin episode dito sa Legal Lounge with Erica Guevara. And Attorney Rene Bueno. Maraming salamat po.